Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba kamo? Tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-12 sa buwang ito ng Hunyo taong 2024. Ngayon po ay araw ng Kasarinlan, Independence Day. Ako po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, at syempre makakasama natin sa palatuntunan wala pong iba kundi ang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino, na ngayong araw din po ay abala para dumalo sa ilang mga aktibidad na inilatag para sa Independence Day celebration ngayong araw na ito. At ngayong umaga nga po, nakutampok yung magkakasabay, yung simultaneous na mga flag raising ceremony. Yan po ay bilang bahagi pa rin ng paggunita ng ating ika-126 126 Independence Day. Gagawin po yung mga simultaneous flag raising event. Yan po ay commemorative flag raising sa Cavite, Malolos, San Juan City, Caloocan, Angeles City at doon po sa mga museo ng National Historical Commission of the Philippines. Si Senator Francis Tol Tolentino ay may dadalawang ding aktibidad ngayong umagang ito sa lalawigan ng Quezon. Inaanyayahan po ng NHCP ang publiko na makibahagi sa mga pagdiriwang ngayong taon. Ang tema po ng Independence Day ngayong taong ito ay kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Mamaya pong hapon, masasaksihan yung pagparada, yung Grand Parade ng 22 float. Magsisimula po yan sa CCP Grandstand at magtatapos sa Burnham Green sa Quirino Grandstand. At syempre yung tuwing Lunes ay ating itinatampok na panayam sa Dole dito po sa ating programa. Ngayong araw din po idaraos yung kabi-kabila mga jobs fair ng Department of Labor and Employment sa iba't ibang rehiyon sa buong bansa. Pwede nyo pong puntahan yung website, yung Facebook page ng Dole at yung kada Facebook page ng kada region ng Dole para inyo pong malaman kung saang partikular na lugar gagawin yung mga jobs fair. Anyway, pwede po kayo mag-participate sa ating talakayan ngayong umagang ito. Yung mga yung mga may trabaho o may mga pupuntahan ngayong araw na ito, kung kayo po ay nasa Metro Manila, bay samantalahin nyo na po yung libreng sakay na alok po ng MRT3, LRT1 at LRT2 dahil meron po silang libreng sakay. Yan po ay mangyayari mamayang ang oras po ng libreng sakay ay ipapatupad po yan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. So oras ng uwian, oras ng pasok at oras ng uwian ng ating mga kababayan. At kung kayo po patungo ng C5 Road, mangyaring iwasan nyo po muna yung area na patungo ng yung bound, yung direction na patungo po ng BGC dahil sarado po yung Ortigas flyover. Para hindi po kayo maipit, meron pong ongoing na pag-aspalto dyan sa Ortigas flyover sa C5. Yan, maghanap na po kayo ng mga maluwag-luwag po yung EDSA dahil holiday ngayong araw. So, pwede po yung maging alternate route para hindi po maantala yung inyong biyahe ngayong umagang ito. At kaugnay pa rin po ng Independence Day, yung mga papasok naman po sa trabaho ngayong araw, paalala po ng Dole dapat double pay yung matatanggap na bayad ng mga empleyadong papasok ng 8 oras sa trabaho. At sang-ayon po sa guidance ng Dole,
Kung sosobra sa 8 oras ang trabaho, dapat magbayad po ng karagdagang 30% ang employer para sa kada oras ng additional hour ng pasok ng empleyado. Bakit po? Dahil ang Independence Day ay regular holiday po yan. Pagka regular holiday, 200% ang dapat ibayad sa mga manggagawa na papasok sa trabaho pagka regular holiday. Yan po ay sang-ayon dun sa Proclamation number 368 na ipinalabas po ng Malacanang. Pwede po kayo mag-participate sa ating talakayan sa pamagitan po ng pagpapadala ng komento sa aming Facebook page, DWIZ 882, o kaya po sa aming text line 0999-376-6768. Yan, inantabayanan po natin yung mga magiging anunsyo mamaya. Pagka ganyan kasing Independence Day, yan, may mga mahalagang mensahe na ipinapabatid yung ibang mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Anyway, bago tayo pa lumalim sa ating talakayan, bigyang daan po muna natin ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Miyerkules, ika-12 sa buwang ito ng Hunyo taong 2024, hirit na utay-utayin ang dagdag singil sa kuryente, aprobado na ng ERC. DWIZ Balita. Pagpapalawig ng programa ng 4Ps para sa mga buntis at inang nagpapa-breastfeed, aprobado na ni Pangulong Marcos. DWIZ Balita. Bilang ng mga iligal na pogo sa Pilipinas aabot sa mahigit 300 ayon sa PAOCC. DWIZ Balita. Muli namang pag-aresto kay dating Congressman Arnulfo Teves pinabulaanan ng kampo ng sinibak na mambabatas. DWIZ Balita. At mag-amang Duterte, inalmahan ang tangkang pag-aresto kay Pastor Kibuloy. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Bago po ang detalye ng ating mga balita, bigyang daan po muna natin itong mahalagang panayam kay Health Secretary Teodoro Herbosa. Dahil ngayon pumasok na po yung panahon ng tag-ulan, ang dami po natin kailangang maging paalala sa publiko at pati na rin po, kamustahin na rin po natin yung ginagawang pagresponde ng pamahalaan doon pa rin po sa ating mga kababayan na apektado po ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Nasa linya na po ng ating komunikasyon ngayong umaga si Secretary Herbosa. Good morning po, Secretary. Good morning, magandang umaga po sa inyo at magandang umaga kay Senator Tol sa mga nakikinig dito sa DWIC. Ngayong umaga ba, sir, kayo po ay kasama rin doon sa mga dadalo sa mga flag raising event ngayong Independence Day? Opo, after this interview, tutuloy na tayo doon sa Rizal Park para dumalo doon sa flag ceremony at tuloy tayo sa seremonya sa Malacanang at ngayong hapon mayroong parada sa Quirino Grandstand. Magiging maghapon pala yung mga Independence Day event ngayong may concert pa yata sa gabi, sa Grandstand para sa ating mga kababayan na nakikinig. Kung wala silang ginagawa ngayong gabi, merong alam po may concert mamayang gabi. Nababanggitin na rin muna yung mga naka-line up na activities for the Independence Day event. Ano po inyong paalala, Secretary, doon sa mga dadalo, lalo na dyan sa area ng Rizal Park? Baka mainit ang panahon, maulan. Tama, no? In-schedule nga sa mga ngayon, early morning, yung flag ceremony at ganun din yung ating parada nilagay sa hapon, afternoon para medyo kulimlim na, no? Kasi ma-expose na naman ang mga kababayan at saka yung mga paparad ng mga government agency na baka ma-expose masyado at magkaroon ng heat stroke. Yan. Ayun. So, dumainam. Alas 5 na po ng hapon ang simula niyan, Secretary. Kasi correct. Mga nakaraang taon po kasi, tanghali po yan, idinaraos. Anyway,
Tungo na po tayo, Secretary. Kamustahin na po namin direkta sa inyo yung inyong ginagawang monitoring doon sa ating mga kababayan sa Negros na apektado po ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Tama yan, ano? Meron pa tayong 7 evacuation center na maraming pamilya na nag-evacuate. At siyempre, yung mga health workers natin doon, medyo kailangan na ng relyebo, no? Kasi alam niyo naman, last week pa yan naka-evacuate, so medyo pagod na. So, susuportahan ng aming regional office para magpadala ng iba pang mga health workers para tumulong to sa 7 evacuation center. Meron din kaming konting problema sa sources ng tubig kasi nga parang contaminated yung ibang tubig. Inihintay pa namin yung actual testing. Meron kaming additional test sa chemical bukas. Pero yung mga source nila na dati, medyo may contaminated ng coliform. So, ayaw natin paggamit. So, bibigay tayo ng water sources para sa ating mga pamilyang nag-evacuate. So far, inihintay lang natin yung mga resulta na yan para sa ating mga evacuees. Pero wala namang sakit or wala namang problema na lumalabas up to now. Yeah. Actually, yan pong problema sa malinis na supply ng tubig, isa po yan dun sa mga una ring inabiso ni Senator Tol dito po sa ating programa, Secretary Herbosa. Ang may binabanggit po si Senator Tol, kasi baka raw po pwedeng mamahagi yung DOH nung, tama po ba yun, Secretary Herbosa, yung tableta na iuhulog lang po sa tubig, tapos pwede nang gamitin. Correct. Inutos na natin yan, yung tinatawag na jerrycan, binibigay yung kulay blue na parang galon na merong isang tableta, chlorine tablets or aqua tabs na nilalagay doon para kahit contaminated yung water, ma-remove yung ating mga coliforms or bacteria para magkaroon ng mga pagtatae dyan sa evacuation center. No? So, nagpadala na tayo na tinatawag natin water filtration, aqua tab, tsaka cans para pwedeng inumin. One jerry can, available yan para sa isang family of 4. So, bibigay yan per family. Ilang po ba yung pwedeng ilang liter po yun, yung isang tableta ng Aquatab, Secretary? Good for how many liters? For 4 liters, isang tablet for 4 liters yung gagamit natin. Ito po. Yung isang jerry can yun, pupunuin from the water source, tapos natin ng isang tablet yun, and that's going to be good for 24 hours. Ayun. Secretary, kasama na rin po natin ngayong umaga si Senator Tol. Yan. Senator Francis Tol, siya po ang unang nag-abiso itong tungkol sa malinis sa supply ng tubig dyan po sa Negros. Good morning, Senator. Senator Tol? Babalikan natin si Senator Tol kasi kasama rin po siya sa mga dadalo sa mga aktibidad. Baka en route na siya. Opo. Kabi-kabila po kasi yung mga flag raising event. Senator, good morning po. Senator? Nababanggit yung water filtration, Secretary. Yun palang OCD, Office of the Civil Defense, nung isang Lunes na umaga, Secretary, nakarating na po doon sa Negros Island yung kanilang ipinadala na water filtration equipment. Yan po ay may kapasidad, Secretary, na makapag-produce ng up to 50,000 liters a day. Kaya lang, dahil sa lawak po nung naging epekto ng Bulkang Kanlaon, baka nga po hindi kayanin na serbisyuhan yung lahat ng ating mga kababayan na mga kailangan po ng malinis sa supply ng tubig. Kaya po, kinakailangan ng karagdagang pag-responder from DOH. No? Napaka-importante po niyang Aquatab na yan. Pwede na ba natin balikan ulit si Senator Tol? Sige, balikan pa natin ulit. Sir, nangangailangan din po doon sa Kanlaon, yung mga communities na nakapalibot po doon ng karagdagang supply po ng face mask. On the part of DOH, sir, ano na po ang naging hakbang ng inyo pong kagawaran? Nagpadala tayo ng mga face mask. Unang araw pa lang ng pagputok, nagpadala tayo ng almost 5,000 na face mask yung para sa ating mga kababayan. Kasi ash cloud yung problema nung una. So, ngayon, ang problem natin yan, yung water. Kaya, alam ni Senator Tol yan kasi dati siyang
MMDH at meron sila ng water filtration system na ilang litro. Ang problema nga, hiwa-hiwal yung ating mga 7 evacuation center. So, Ay, tama kayo, Secretary, good morning. Good morning, Secretary. Senator. Oo, tama po kayo. Pasensya na kayo, wala ako dyan kasi Independence Day sa Quezon, papunta po tayo ng Quezon. So tama po kayo, hiwa-hiwala yung evacuation center, kulang po yung filtration plant. Kaya ang sinasuggest ko, yung tablet ba yung hinuhulog para nang sa ganun Opo, malinis yung tubig. Chlorine tablets po yun. Chlorine tablets, nilalagay namin. Opo, Secretary. Saka monitor na po tayo yung mga respiratory ailments doon sa lugar. Wala pa namang report sa Senator na respiratory ailment sa 7 evacuation center. 7 yak minomonitor namin, pero nga nakakala. At maraming pamilya doon. Ano? Water yung pinaka-main problem natin, tama kayo. At saka yung mga health workers na umiikot, napagod na, 1 linggo na. So, i-relievo natin ng some staff from the regional office para makapahinga naman yung ibang health workers na umiikot at na-monitor ng mga sakit. Alam niyo naman, pag napunta sa evacuation center ng mga kababayan natin, yan, nag-uumpisa yung problema sa tubig, problema sa respiratory illness, nagkakahawahan yung mga bata, ng mga isa lang may ubo doon. Sa mata po, Secretary, wala pong problema yun sa pag napuwing ka sa mata, yung mga abo-abo? May problema, kaya nga nire-recommend tayo mag-pastikan. Siyempre, sa mata yun, damage sa mata. Kaya importante hindi ma-protect din yung mata sa abo. Opo. Ay, maraming salamat, Secretary Ted, at nakatuto ka dyan. Alam ko naman na kahit hindi sabihan, kayo talaga ang kumikilos dyan. At bukas pipirmahan naman ni Presidente bukas yung Negros Island Region Bill. So, mangyayari niyan, magiging 2 na ang regional office ng DOH. Pero siguro, by the time implement yan, tapos na itong pag-alboroto ng Canlaon. Maganda nasabi niyo next time kasi nung nagre-respond kami, 2 region ang nagre-respond. Kalahati kasi ng Negros Island, Region 7, nasa Cebu yung opisina. Kalahati, Region 6, Region 8, yung Region 6 ba? Region 6, yung nasa Iloilo. 2 ang nagre-respond din nagpapadala ng may mga evacuation center nandun sa kabilang side, although mas maraming evacuation center ang naapektuhan sa Iloilo side. Kaya yung regional officer ko sa Iloilo side ang kausap ko to help. Gayon. So, hindi na ako makakatagal ng tanong at nagchat-chappy ako, Secretary. Pasensya na po. At hindi ako nakapunta. Wala problema. Natuto kayo. At, Happy Independence Day at kamusta na lang kay Governor. Happy Independence Day. Opo, doktora din po yun. Doktora din. Doktora. Happy Independence Day, Secretary. Correct. Alright. Ayan, yan po si Senator Francis Tolentino. Nasa linya pa ba natin si Secretary Ted? Ayan, Secretary. Dito ba? Yes, Secretary Ted. Opo. Sa inyo na rin po manggaling, Secretary Ted, yung paalala doon po sa ating mga kababayan, lalo na yung may mga respiratory ailment, yung binabanggit na rin po ni Senator Tol kanina, ano yung dapat nilang gawin para makaiwas po dito sa epekto ng VAG, yun din pong epekto ng ashfall, yung mainam na magsuot ng face mask. Sige po, ano pa po ang ibang paalala, Secretary po? Correct, no? Very important yung tinatawag na cough etiquette at saka yung pag-isolate ng mga bata o pasyente na inuubod dyan sa evacuation center. Kasi kung merong isang batang may umusipon dyan, mabilis na magkakahawahan. So, pwede natin pasuotin ng face mask or ihiwalay dun sa karamihan ng mga pamilya sa isang evacuation center. So, i-isolate natin para hindi masyadong magkahawahan. Opo. Secretary, on another issue po, related pa rin po sa health, kamusta po ang monitoring, sir, sa pertussis cases? Maganda, pababa na. Okay. So, umi-epekto yung ating tinatawag na outbreak response immunization. Papakunan tayo ng mga pentavalent vaccine sa ating mga affected area. So, ang graph namin, pababa na yung pertussis. At binabantayan namin yung ibang lugar naman, natataas naman. Kasi nga mababa yung mga immunization rate natin. Pero as of now, pababa na siya. Pero dumating na po ba, Secretary, yung karagdagang supply ng mga bakuna?
Parang June ho yata or So, July. hinihintay pa namin, oo. Hinihintay pa namin yung karagdagang supply. Nag-redistribute lang kami from other areas para yung most affected, mabibakunahan din. Okay. At bumili tayo ng mga gamot, no, para sa pag na-hospital sa pertussis, meron tayong mga antibiotic. Okay, maraming salamat Secretary Ted. Balitaan nyo kami sa magiging event din mamaya. At marami pa kaming gustong itanong Secretary Ted, pero pagdalaanan natin ito ng karagdagang panahon, lalo na po't panahon ng tag-ulan eh. Ang dami pong mga sakit-sakit, Secretary, na kailangan pong matutukan. Siguro lastly na lang po, isa na lang, tumaas na po ba yung mga kaso ng dengue, Secretary? Hindi pa, no? Hindi Okay. pa tumataas yung cases, pero usually, pagdating ng tag-ulan, pataas yan. Kaya nagpapaalala na kami. Ang Department of Health nagpapaalala na yung mga imbakan ng tubig, yung mga alulod ng mga bahay, kasi dyan naiipon ng tubig at dyan nagbe-breed yung ating vector na mosquito, yung Aedes aegypti. At pag dumami yan, yung mga kitikiti dyan, dadami rin yung lamok na pwedeng magdala ng dengue sa mga kababayan natin. So, nagpapaalala na kami, ngayon pa lang, kung merong imbak na tubig, lagyan ng takip para hindi na pupuntahan ng lamok. Gusto kasi nung lamok yung malinis na tubig. Doon siya nangingitlog pag malinis yung tubig. At doon, dumadami ang mosquito sa isang lugar. So, binabantayan namin, hindi pa naman mataas yung cases, pero alam namin pagdating ng tag-ulan, bare months, yan, dumadami na ang ating endemic kasi ang dengue sa atin. Pero dapat paghandaan yung tinatawag na 4S strategy, search and destroy. Yan, saka mga ano. Alright, marami pong salamat Secretary Ted sa inyo pong oras na inilaan sa amin pong programa. Maraming salamat, magandang umaga. Ayun po. Yan po si Secretary Ted Herbosa ng Department of Health at kanina nakasama rin po natin si Senate Majority Floor Leader Senator Francis Tolentino na ngayon po ay patungo rin ng Quezon para po makiisa sa pagdiriwang ngayong araw ng kasarinlan ng ating bansa. Samantala po, ang oras po sa buong Pilipinas ganap ng 6:29 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at sa mga oras pong ito, puntahan na po natin ang detalye ng ating mga balita. At puntahan muna natin si Aya Yupangco. Nandoon pala siya live sa Luneta, kung saan po, yan po ang magiging sentro ng pagdiriwang mamaya ng araw ng kasarinlan. At mahigit 2,000 pulis Maynila na nga po ang pinakalat sa paligid ng Luneta para tiyakin ang seguridad doon ngayong araw ng kalayaan. Ang report po mula kay Patrol Number 5, Aya Yupangco. Mataas na ang sikat ng araw sa aming kinaroon ngayon dito sa Rizal Park. At ako'y nasa kabilang bahagi ng Luneta. Dito ako sa may pagitan ng dalawang rebolto ng Kalabaw. Ang aking report ay aabot sa mahigit 2,000 tauhan ng Manila Police District ang ipinakalat sa buong lungsod ng Maynila bilang bahagi ng ipinatutupad na seguridad ngayong ika-126 na pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Bukod sa Manila Police District, nasa 3,000 tauhan din ng NCRPO ang idineploy para tumulong sa pagbabantay kasabay ng gagawing rite of laying ceremony dito sa Luneta. Katuwang din ng MPD, yung mga tauhan ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Philippine Navy, Philippine Army, Metro Manila Development Authority at iba pang force multipliers. Bukod dito, naglatag din ng mga checkpoints sa iba't ibang bahagi ng lungsod ng Manila kung saan nakamonitor at tinututukan din yung mga isasagawang kilos protesta ng iba't ibang grupo mamaya.
Pakiusap Aya. naman ng pamunuan ng Manila Police District doon sa magsasagawa ng rally o magra-rally, huwag sanang pa-rally ng init ng kukote o yung init na ulo at sumunod sa mga inilatag na patakaran ng lokal na pamahalaan. Kuyang Aya. Sa mga motoristang dadaan dito sa Rojas Boulevard, mula Calao hanggang Padre Burgos. Kuya Aya. Ay, Ayun, yan ang susunod kong tatanungin sa'yo. Yang daloy ng ating traffic. Sarado ba, Kuyang Aya, yung area na yan ng Ross Boulevard? sakto, alas 6, kanina, isinara na. Sa daloy ng trapiko ang Rojas Boulevard at mayroong mga parig ngayon na tayong nakikita na isinasagawa dito sa Rojas Boulevard sa tapat ng bantayog ni Gat Jose Rizal. Anong oras yung replaying, Kuyang Aya? Yung flag raising event? Hindi pa natin matiyak kung anong eksaktong oras. Dahil talagang napakahigpit ngayon ang seguridad na ipinatutupad ng mga otoridad dito sa... Pag wala kang ID galing ng Malacanang, hindi ka makakadikit. Yun din yan. Susunod ko itatanong ko yung Aya kasi dun sa video na ipinadala mo, parang may mga namamataan kami na presence ng PSG. So inaantabayanan ba ang pagdalo diyan sa Rizal Park mamaya ni Pangulong Marcos? Oo. Mahigpit na ang seguridad pinatutupad ng mga tauhan ng PSG dito sa aming area at hindi po pwedeng basta-basta tumawid siya sa Rojas Boulevard. Kahit na ikaw taga-media, kung wala kang ID ng Malacanang na inisyo ay hindi ka pa hintulutan ng PSG na pakalat-kalat o patawid-tawid dito sa Rojas Boulevard kapagkat mahigpit na kanilang ipinagbabawal. Doon sa mga motoristang dadaan dito sa Rojas Boulevard, mula Calao hanggang Padre Burgos, maging sa Quirino Grandstand, pinapayuhan na maghanap na muna kayo ng mga alternatibong daanan dahil sarado ito hanggang matapos yung aktibidad. Pero dito sa Rojas Boulevard, mamaya alas 10, bubuksan ito sa daloy na trapiko. Kaya yan pa rin ang ating antabayan ng mga ibang kaganapan dito sa isinasagawang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ngayong araw na ito. Ito is Patrol number 5. Ayaw pa ako para sa Central Metro ng Lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Maraming salamat sa iyong report, Kuyang Aya. Samantala sa iba pang mga balita, aprobado na ng Energy Regulatory Commission ang hiling na Meralco na utay-utayin ang dagdag singil sa kuryente para sa bayarin ngayong Hunyo sa loob ng 3 buwan. Ito'y dahil maaaring umabot sa mahigit 80 centavos kada kilowatt-hour ang isang bagsak na taas singil ng Meralco ngayong Hunyo, kasunod ng dagdag singil noong Mayo na nagkakahalaga ng halos 50 centavos kada kilowatt-hour. Kaugnay nito, ayon kay Meralco spokesman Josel Dariaga, bukas pa maglalabas ang kanilang tanggapan ng paunang taas singil at kung magkano ang maiiwang butal sa bayarin sa susunod na buwan at Agosto. Tiniyak naman ni ERC Chairperson Attorney Mona Lisa Dimalanta na hindi aabot ng piso kada kilowatt-hour ang kabuang dagdag singil na Meralco ngayong Hunyo na hatiin pa sa 3 buwan. DWIZ Balita. Tanggap po tayo muli ng report mula sa labas ng himpilan. Bisinidad ng Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite, todo bantay na ng nasa 600 PNP personnel at iba pang law enforcement agency. Report mula po kay Patrol number 17, Jopel Peleño. Jopel? Nakakalat na ang nasa 600 tauhan mula sa PNP, BFP, PCG at MDRRMO, kabilang na ang mga force multiplier para magbigay ng seguridad sa buong bisinidad ng makasaysayang Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Ayon kay Ground Commander Police Lieutenant Colonel Richard Dones Corpus, ang hepe ng Kawit PNP, na sa bilang na ito 400 ang mula sa hanay ng PNP na ipakakalat sa loob at labas ng Aguinaldo Shrine. Mayroon din aniya silang ipinakalat para siguruhin ang road safety at pagpapanatili ng kaayusan sa daloy ng trapiko.
Inaasahan namang mamaya dadalo sa flag raising ceremony ang ilang opisyal ng gobyerno at politiko upang ipakita ang pakikisa sa pagdiriwang ng ika-126 na anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Isa pang mahalagang pag-uulat, mga legal na pogo, paaalisin lang daw kung may paglilipatan na sa libu-libong mga Pilipinong manggagawa ang report. Detalye po ng balitang yan mula po kay Patrol number 19, Celi Ortega Bueno. Kontra si Senator Robin Padilla sa panawagan na pagpapalaya sa lahat ng pogo sa bansa. Giti Padilla, libo-libo ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa mga legal na pogo at marami rin ang nakikinabang gaya ng mga nagpaparenta sa mga pogo. Kulang na nga anya ang bansa sa trabaho kaya bakit palalayasin ang nagbibigay ng trabaho at kita? Kung merong paglilipatan sa mga Pinoy na naghahanap buhay sa mga pogo, kahit daw bukas ay sang-ayon siyang palisin na ang mga pogo. Iginiti Padilla, hindi siya pabor sa sugal dahil bawal sa kanilang relihiyon, pero inaalala niya ang kalagayan na mawawala ng trabaho. Sa isang banda, bahala na anya ang Pangulo at ang Armed Forces of the Philippines na magtimbang kung banta na nga ba sa national security ang mga pogo. Hindi anin siya maaaring magsalita ukol dito at sa iba pang impormasyon ukol sa mga pogo na lumabas sa kanilang executive session kasama ng Intelligence at Enforcement Agency. Ang nais lang daw niyang matukoy ay ang mga politiko na di umano ay protektor ng iligal na pogo. So, sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Tuloy-tuloy tayo sa ating pagbabalita. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng Department of Social Welfare and Development na taasan ang cash grant sa mga benepisyaryo ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa ginanap na sectoral meeting kasama ang DSWD, NEDA at iba pang ahensya sa Malacanang. Inaprubahan ng Pangulo ang pagpapalawak ng saklaw ng programa kung saan isasama na rin ang mga buntis at lactating women sa 4Ps. Ito ay para matiyak na matutugunan ang pangailangang pangkalusugan ng mga sanggol sa loob ng 1,000 days. Layo ng adjustment na mapataas ang purchasing power ng 4Ps beneficiaries at mapagkalooban ang mga ito ng insentibo para mapahusay ang compliance sa mga kondisyon ng programa na tutugon sa problema sa malnutrisyon at stunting o pagkabansot. Kasabay nito inatasan ng Presidente ang DSWD at NEDA na isapinal ang mga numero para agad na maipatupad ang mas mataas na 4Ps grant. DWIZ Balita. Umabot sa mahigit 300 ang iligal na Philippine Offshore Gaming Operator Hub sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang nilunsyo ng Presidential Anti-Organized Crime Commission hinggil sa nasabing usapin. Ayon kay PAOC Undersecretary Gilbert Cruz, batay sa datos ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, 48 o 49 na lamang ang nakarehistro sa kanila at mayroong internet gaming license. Dagdag pa ni Cruz, nagsasagawa ng operasyon ang mahigit 300 na Pogo Hub nang walang lisensya. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, nilinaw naman ni Attorney Ferdinand Topacio na hindi muling ikinulong ang kanyang kliyente na si dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. Sa halip, nasa kustudiya lamang anya ng mga pulis sa Timor-Leste ang pinatalsik na kongresista para sa extradition hearing. Ayon pa kay Attorney Topacio, binigyan pa ng panahon ang dating kongresista bago ibalik sa kustudiya ng mga pulis kung saan nagawa pa nilang makadaan sa isang chapel para manalangin at magtungo sa tinitirhan nito para makita ang kanyang mga kamag-anak. Una lang tinawag ng Department of Justice na misleading, irresponsable at insulto sa Pilipinas at Timor-Leste ang naunang pahayag ni Attorney Topacio kaugnay sa paglaya ni Teves habang nakabinbin ng extradition request ng bansa.
DWIZ Balita. Binatikos naman ni Vice President Sara Duterte ang sinasabing pagmamalabi sa pagsilbi ng arrest warrant kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy para sa mga kasong pang-abuso at trafficking. Ayon kay Duterte, kaisa siya sa mga nananawagan ng maayos, katanggap-tanggap, makataong pagpapairal ng batas at pagtataguyod ng hustisya sa bansa. Giit pa ng Vice Presidente, huwag kalimutan ang kaligtasan ng lahat sa pagpapairal ng batas, lalo na ng mga sibilyan. Binigyang diin pa ni VP Inday na mahalagang matiyak na malayo sa panganib ang mga kabataan. Sabay paalala na huwag kalimutan na ang pandarahas sa mga mamamayan ay paglapastangan sa demokrasya. DWIZ Balita. Magbabalik po ang programang Usapang Tol. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:49 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Alamin na natin ang presyo ng mga bilihin ngayong araw. Naku, magkano kaya yung presyo ngayong araw ng luya? Naroon po sa Sacramento Market sa Makati City, si Kumaring Alexa Avila. Good morning ay sa'yo, Alexa. Good morning, Ms. Cecil, lalo na sa mga tagapakinig natin sa Usapang Tol dito sa DWIC. Andito tayo ngayon sa Sacramento Market, Makati City para mag-update sa presyo ng ating pangunahing bilihin. Ang gulay sa sibuyas meron tig 100, meron tig 110, ang bawang at patatas ay nasa 150, ang palayan nasa 160. Sayote, mas mura siya kumpara sa kahapon, from 90 to 60 pesos lang dito sa Sacramento Market. Ang kamatis stable, nasa 80 pesos. Ang luya naman, mas mura talaga ang imported na nasa 180 per kilo. Ayun. Ang local naman ay nasa 280 per kilo. So ang talong, imported pala yung yung mas mura, Alexa. yes, Miss Cecil. Yung mas mahal daw talaga ngayon yung local, sabi ng tindera dito sa Sacramento Market. Kasi baka mamaya yung imported din, Alexa, yan ay yung binabanggit yan din kahapon ni Senator Tol. Baka yan ay imbak na rin. Kumbaga, kasi matagal naman talaga pwedeng i-stock yung luya. Kaya siguro mas mura pa. Yun. At least may Posible option. po yun, Miss Cecil. At least may option yung ating mga kababayan. Yun nga lang, to the detriment naman yun ng ating mga magsasaka. Dahil, syempre, mas tatangkilikin yung mas mura. Kasi ang mahal nung halos 100 din yung difference nila, di ba, Alexa? Sige, ano pa ibang presyo na iba pang bilihin, Alexa? Sa talong naman, Miss Cecil, nasa 100 pesos per kilo. Ang repolyo, 80 at ang bagay pecha ay nasa 120. Sa karne naman, ang pork chop ay nasa 300, liempo 360, buto-buto 285 at ang atay ay nasa 260 pesos per kilo. Ang manok ay nasa 200, galunggong nasa 350 pesos per kilo, bangus 200, tulingan 240, tilapia 140, pampano 400, tahong 150, sapsap 480, at ang halaan naman ay nasa 200 pesos. Miss Cecil? Oo, parang medyo may mura, Alexa, no? Na variety ng isda, meron namang mas mahal, no? Anyway, sino yung maswerteng nanalo o tatanggap ngayong araw ng Sentol Token? Ay kasama ko po ngayon si Ate Maludea, tindera po siya ng mga gulay dito sa Sacramento Market. Magandang umaga po, Ma'am, ano ba to, Malu? Opo. Good morning po. Ay, kamusta po ang inyong benta ngayong umaga? Wala pang tao, matumal. Naku, matumal pa ba? O holiday kasi, baka natulog na mas Natutulog pa po mga tao. Bumabawi ng pahinga yung ating mga kababayan. Aling Malu. But anyway, yung presyo ng mga gulay, yan ba ay tumaas o bumaba po?
May tumataas po, may bumababa po. Kasi hindi na po naka-stay yung gulay. Paiba po presyo, Oo nga ganun eh. po. Oo, pero kamusta po yung napansin ko yung ibang mga gulay medyo mataas nga ho yung presyo eh. Opo. Ano po ba yung mga gulay na nagtaas? Pechay, patatas po, at saka po luya, mataas Oo po. nga, luya. Ano raw ho ang dahilan, Ate Malu, bakit po tumataas? Kasi po, yung luya po, dalawang klase. May imported po, may local. Yung local po, kasi po, konting supply po. Ay, kaya po mas Ganun mahal. po. Eh, yung ibang gulay ho? Yung kagaya po ng pechay, mataas. Kasi po, nung bagyo ng Quezon po, nasa lanta po, doon po ang napuruhan, ang pechay po. Kasi doon po nanggagaling. Ayun. So, hindi pa rin hindi pa rin nakakabawi. Opo. May mga pananim doon na naapektuhan ng bagyong Aghon eh. Kaya mahal. Opo. Mismo, galing ba saan yung inyong mga panindang gulay? Divisoria po. Galing ng Divisoria. Bagsakan na nga ho yun eh. Opo. Talagang mahal pa rin. Anyway, maraming salamat at congratulations po, Miss Malu. Isusuot niyo po yung t-shirt yan, at sombrero ni Sentol para po mapansin kayo at tumaas sa inyong benta. Ayun, Aling Malu. Ayan. Opo. Maaga pa naman po. Mamaya po dadami na rin po yung mga mamimili. Gigising na ho yung ating mga kababayan. Thank you very much po, Miss Malu. At Alexa? Oo, Alexa? Maraming salamat din, Alexa. Yes, ayun. Thank you very much din sa iyo, Alexa, sa iyong update sa amin kaugnay sa presyo ng mga bilihin. Anyway, bago po tayo tuluyang magpaalam, bigyang daan po muna natin itong mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation. Nice reminder. Let us serve more and make others' burden lighter. Let us share more and make our relationships warmer. Thank God, thank God, thank God. Happy Independence Day to us all. God bless you. At sumay niyo po isang oras na balitaan at talakayan ngayong araw na ito. Sa ngalan po ni Senator Francis Tolentino, ako po inyong lingkod. At teka lang, happy birthday pala sa Executive Vice President at General Manager ng Aliw Broadcasting Corporation, Attorney McNeil Rante. Happy birthday po. Ayan, sa aming mabait at guwapong Executive Vice President at General Manager. Ayan po. Sa ngalan po ni Senator Francis Tolentino, ako po inyong lingkod, Cecil Villarosa. Antabayanan po ang susunod na programa na Pasada Balita. Kasama po si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, pagbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ng bawat